Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang mga top 3 picks sa NBA ay kadalasan napupunta sa mga pinakamahinang team sa liga at sila nga magsisilbing tagapagligtas ng mga franchise na ito. Subalit hindi nga ito ang kaso sa top 2 picks ngayon at least. Ang number 1 pick Cooper Flagg ay napunta nga sa championship caliber team ng Dallas Mavericks. Championship caliber nga ito kahit wala siya sa lineup. Habang si Dylan Harper naman ay napunta nga sa San Antonio Spurs kung saan expected siya na manggagaling sa bench at least sa first season o sa mga unang bahagi ng kanyang rookie season dahil andyan nga si De'Aaron Fox. Ganun pa man, kahit na star player nga siya sa kanyang buong career ay handa siya mga kaibigan na tanggapin ang role ng 6-man. Paliwanag ni Harper ay si James Harden na isang Hall of Famer at parte ng top 75 greatest players of all time sa NBA ay nanggaling nga sa bench sa kanyang unang 3 taon sa liga. Alam niya nga daw na darating din ang panahon niya. Well, tama naman si Harper sa punto na ito. Ganun pa man, may timeline nga ang Spurs dito mga kaibigan at dapat hindi nila gawin ang ginawa ng OKC noon, kung saan natakot nga si Harden na buong career niya ay magiging 6-man lamang siya kung hindi siya aalis sa OKC. Kaya naman lumipat siya sa Houston Rockets. Kaya naman kung magiging mabilis ang development ni Harper ay kakailanganin nila mamili sa kanila ni De'Aaron Fox o at least magawan ng paraan na may pagsabay silang dalawa. Isang bagay na hindi magiging madali considering na madalas silang dalawa pareho papuntang kaliwa at halos same din ang kanilang style of play. Ang Sacramento Kings noon ay namili kay Tyrese Haliburton at De'Aaron Fox at mas pinili nga nila ang mas matandang Fox. Ang Warriors naman noon ay namili din kay Monte Ellis at Stephen Curry. Subalit ang Warriors ay mas pinili nga ang mas batang Steph Curry. So yan nga ang mga options ng Spurs in the future kung hindi nila magagawa ng paraan na maging epektibo silang dalawa sa loob ng court offensively and defensively. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Devin Booker. Sa usapan ng best shooting guard ay tila ba naiwan na siya ni Anthony Edwards at Shai Gilgeous-Alexander. Kung papipiliin din ng mga fans sa kanila ni Jaylen Brown o kaya naman ni Jalen Williams ay mas pipiliin din ng karamihan na fans ang dalawang Jaylen dahil sa kanilang mga depensa. Si Booker ay isang 10-year veteran na ngayon sa NBA at kailangan na nga niyang maipakita ang kanyang leadership. Kailangan niya nga maipakita na free agent destination pa din ang Phoenix Suns. Dahil kung magiging totoo tayo ay wala pang napapatunayan si Booker bukod sa magaling siya na individual scorer. Bago dumating si Chris Paul sa Suns ay hindi sila nakakapasok sa playoffs. Pag-alis naman ni Chris Paul ay winalis sila sa playoffs ni Anthony Edwards at hindi naman sila nakapasok kahit sa play-in tournament man lang sa nakaraang season. So basically as a leader or franchise player ay wala pa nga siyang na-achieve pagdating sa playoffs. Kung hindi nga dumating si Chris Paul ay malamang wala siyang pinagkaiba kay Cam Thomas ngayon na gumagawa ng mga 30 o 40 point games para sa isang team na hirap na makaabot sa top 12 ng kanyang conference. Kaya naman kailangan nga patunayan ni Devin Booker sa susunod na NBA season na kaya niya din magdala ng team upang hindi siya maiwan sa usapan ng best shooting guard kay Anthony Edwards at Shai Gilgeous-Alexander.